The Council of Servants at CCF Payatas, a faithful servant of the Lord. Let's all welcome Brother Rod Almonte. Hello? Pakita ko sa inyo mga kapatid. Ito yung naniniwala na siya ay mapalad dahil dito siya sa araw na ito. Amen? Okay, kung naniniwala ka na mapalad ka, sabihin mo dyan sa katabi mo, malapad ka. Okay, mapalad pala. Okay, yan. Okay, pinapatawa ko lang po kayo kasi hapon na. No? Ayan, at maraming salamat sa Panginoon kasi nabigyan tayo ng pagkakataon na maging bahagi, no, ng True Life Retreat dito sa CCF Commonwealth. So salamat sa Panginoon at salamat CCF Commonwealth, no, na naibinahan tayo dito maging isayero ng ating Panginoon sa araw na ito. Amen? Okay mga kapatid, inayahan ko kayo manalangin, tumayo tayo. Sige po, tayo po tayo. Ayan, sige, let's pray. Lord, salamat Panginoon sa araw na ito. Pinupuri namin kayo. Nasasalamatan namin kayo na meron kami opportunity na mapag-aralan ng iyong salita. Panginoon, gusto niyo po yung aming puso at i-ready niyo po yung aming isipan, Panginoon. Forget, sa iyong salita na ito ay hindi lang magiging information sa amin, kundi magiging, Lord, magdudulot ng transformation sa aming buhay. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong tagapagsalita. Itago niyo po ako sa inyong likuran. At Lord, yung masasakit ko, Panginoon, ay yung salita mo lamang. Lahat ng kapulian, pasasalamat ay sa'yo lamang. In Jesus' name we pray, Amen. Sige po, maaari po tayo magsiupo. Ayan, no, napakaganda po ng inyong title dito, no, ng True Life Start Anew. No, pag nasa Panginoon talaga, laging may bago. Amen? Pagka nasa Panginoon ka, alam mo bright yung future mo, tama? Bakit ka ano sabi sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in future. Amen? Ngayon po, no, bago po ako tuloy magsimula, pakilala ko muna sa inyo ang aking family. No, ako po si Brother Ron, from CCF Payatas, ano? I have 4 kids, at syempre isang wife. No, nandiyan yung aking asawa. No, yung aking eldest, yung babae. Yung girl ay si Nikki. Yung naka-blue, si Rich. Si Rabi naman, naka-orange. At yung aking youngest ay si Ezekiel. Ayan. Bago tayo tuluyang magsimula mga kapatid, may papakita ako sa inyong picture. Maraming kilala ito ng mga mahilig sa sports. No? Nandiyan si Michael Jordan. Okay, si Stephen Curry pala. Nandiyan si Tiger Woods. Nandiyan si Michael Phelps. No, alam naman natin, very successful sila no, sa mga larangan no, na kanilang kinabibilang sports. No, si Stephen Curry, no, alam naman natin, NBA champion, MVP, high speed, no, isa sa mga high speed athlete no, pagdating sa basketball sa NBA. No, at talaga namang grabe mag-shoot yan kahit na nakatalikod, no? Ang galing mag-shoot, ano? At ito si Tiger Woods. No, at alam niyo naman si Tiger Woods, isa sa pinakamagagaling na golfer sa buong mundo. No, halos lahat ng major tournament na panalunan niya pagdating sa golf. At syempre, high speed dito pagdating sa golf. No, andyan si Michael Phelps, sinasabi nila na siya daw ang pinaka-decorated American Olympian of all time. Bakit? Kasi he won 28 medals. 22 gold, 3 silvers, at 3 bronze medals. Ganun natin dito. Sa atin dito sa Pilipinas, ilan ang gold natin? Isa pa lang. No? Sino? Heidelin Diaz sa weight lifting. Pero itong tao na to, grabe, 22 gold medals. Ganun kanindi. Pero alam niyo mga kapatid, kung makikita niyo sila, madaling isipin, no, na madaling makita sa kanilang success nila pagdating sa larangan o sa sport nila. No? Very successful, ang galing, no? Pero hindi natin alam yung routine, yung habits, yung discipline na kanilang ginagawa. No, naalala ko tuloy yung coach. Ano sabi sa coach? Sabi rito, stay disciplined. Successful people do consistently what others do occasionally. Itong mga successful daw na tao, ay meron silang routine, may habits, may discipline daw sila na ginagawa nila ng palagian. Doon sa mga kumpara, doon sa mga ordinaryong tao. Kaya pala very successful sila. Now why? Kasi they develop discipline. At tayo, bilang isang Kristiyano, dapat meron din tayong nadidevelop na discipline. No? Tandaan natin, pag sinabing successful na Kristiyano, hindi lamang ito pagdating sa pera. Dami akong pera sa bangko, hindi po yun. Marami akong ari-arian. Marami akong investment, hindi lang po yun. O mataas yung akin ako ang posisyon, hindi lang po doon. Kundi, ang pagiging successful na Kristiyano ay yung mission na binigay sa'yo ng Panginoon, yung plano sa'yo ng Panginoon. No? Yung binigay sa'yo, no? Yung nasa isip ng Panginoon sa'yo, hindi ka pa pinapanganak, ayun yung nasa isa sa buhay mo ngayon. No? Yun yung pagiging successful na Kristiyano. At alam niyo, ano ba yung discipline na yun?
na dapat nating malaman at dapat nating palagiin. No? Itinuro ito sa atin ng ating Panginoon. Sabi dito, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. So yun pala yung tinuturo sa atin na isa sa mga disiplin dapat natin matutunan ay yung pananalangin. So isipin mo siya ay Diyos na nagkatawang tao, pero ganun kahalaga sa Kanya yung panalangin. Diyos na siya, nananalangin pa. Yung mga athletes na to, no? Sila ay nag-iinsayo sa disiplin nila ng ilang mga oras. Pero ang Panginoon, tingnan ninyo ang Panginoong Sus, siya rin ay naglalaan ng oras. Sabi rito, now it was during this time that Jesus went out to the mountain to pray. And He spent all night in prayer to God. Grabe. Ano sabi? He spent all night in prayer to God. Diyos na to Pero ganun kahalaga sa Kanya yung pananalangin. No, kung kaya sinasabi rin sa atin na bilang Kristiyano, na bilang manampalataya ng Panginoon, mahalaga din sa atin ang pananalangin. Kasi kung yung Diyos nga nananalangin, tayo na kaya? At sinabi rin ito ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonians, ano sabi niya? Always keep on praying. Kung ang Panginoong Isus at ang Apostol Pablo ay mahalaga sa kanyang pananalangin, dapat ganoon din tayo. Yung disiplina to ng pananalangin. Pero mga kapatid, why do we need to pray? Bakit ba kailangan tayong manalangin? Diba? Ano ba purpose ng prayer? Yung iba pag nananalangin, ginagawang Shopee o Lazada ang Panginoon. Kasi para silang order. O kaya ginagawang fast food. Lord, gusto ko bagong kotse. Lord, gusto ko bagong bahay. Lord, sana matanggap ako sa trabaho. Di ba? Kung minsan ginagawa natin fast food. Parang Lazada at Shopee kasi parang tayo order. So hindi na siya Panginoon. Bakit? Kasi ang ginagawa natin para siyang puro penge noon. Puro penge. No? So hindi na siya Panginoon sa ating buhay kasi puro tayo hingi. Yung iba naman ginagawa lang natin ang Panginoon emergency hotline kasi kung kailan nagkaroon ng emergency at saka lang maglalapit sa Panginoon. Yung iba naman ginagawa hospital ang Panginoon. Bakit? Kung kailan lang nagkaroon ng sakit at saka tumatawag sa Panginoon. Yung iba naman ginagawang bangko ang Panginoon kasi kung kailan nagkaroon lang ng financial problem at saka lang tumatawag sa Panginoon. Pero bakit ba tayo nag-pray? Ano ba ang purpose ng prayer? Diba? Una, prayer is an act of dependence. The Lord, ikaw yung aasahan ko. The Lord, hindi ako aasa sa galing ko. The Lord, hindi ako aasa sa mga resources na meron ako at hindi ako aasa Panginoon kung ano yung gifts at talents na binigay mo sa akin. Kundi Lord, kikilalanin kita kasi alam mo yung pinagdadaanan ko, alam mo yung concerns ko, alam mo yung challenges na meron ako. At Lord, alam ko ikaw yung makakagawa ng solusyon. Kaya ikaw yung first option ko pag tayo nananalangin. And that's a sign of humility. Why? Because apart from God, yung kinukonsider natin palagi, apart from God, we can do nothing. Yan ang sinasabi sa atin. So we have to be dependent sa ating Panginoon through prayer. Alam niyo kung anong hindrance? No? Anong hindrance sa pananalangin? Ano? Pride. Kasi kung minsan, tinitingnan natin yung ating sarili, no, na kaya ko na masolusyonan ito kahit hindi ako lumapit sa Panginoon. May mga connection ako May mga resources ako. May mga investments ako, may mga ari-arian ako. Marami akong pera sa bangko. Marami akong investment. Kaya hindi ko na kailangan si Lord kasi kaya ko solusyonan na ako lang. No? Pero yung sasabihin ko sa inyo mga kapatid, pag dumating ang panahon na nagkaroon ka ng problema at yung pera mo hindi ka na kayang masayahin. At dumating ang panahon na nagkaroon ka ng sakit, na kahit yung pera mo hindi ka na kayang tulungan para ikaw ay gumaling. Kanino tayo lalapit? Kasi ginagawa natin last resort ng ating Panginoon. Ginagawa natin last option. Kung kaya sa pananalangin, pinapakita natin na dependent tayo sa Kanya kasi laging siya yung ating first option. Amen? Ano ba? Ito sabi nito, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Dito inilalarawan ng Panginoon na parang sa isang puno. Sabihin natin na lang kasi wala tayong masyado bukas dito. Sabihin natin puno ng mangga. Pag yung mga sanga ay connected sa puno, nakakasakap siya ng nutrients from the roots. Pero pag yan ang puno yan, ano nangyayari sa sanga na yun? Nalalanta. Kasi ang sabi dito, you are like a branch. If you
do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Ano isa ng withers? Napupuyo, nalalanta. At pag natuyo siya, nalanta, ako na, lumaki rin ako sa probinsya, nasubukan ko din tumira doon. Ang pagkakot namin, ay kahoy. At yun daw ang ginagawa. Kaya tayo mga kapatid, pag hindi tayo nakadepende sa Panginoon, hindi tayo depende sa Kanya, ano kaya sa atin? Madali tayo pinanghihinaan. Madali tayo sumusuko. Madali tayo nagiging negative. Why? Kasi, hindi tayo lumalapit sa ating Panginoon na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Hindi tayo depende sa Kanya. Pero pag tayo nakakonect sa Kanya, kagaya ng puno, darating yung time yung season, tayo ay mamumunga. Kasi sabi dito, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Amen? Next, sabi dito, prayer is an act of communication. Prayer is an act of communication. Bakit? Kasi marami ngayon sa mga pamilya ang nagkakaroon ng problema sa mga negosyo, mga institution, organization, kahit mismo sa church, nagkakaroon ng problema kasi of poor communication. At ganoon din sa ating Panginoon, pag hindi tayo nakikipag-usap sa Panginoon, hindi natin maisasapamuhay, gusto niya isapamuhay natin. Kasi wala tayong communication sa Kanya. Tandaan natin, that prayer is a dialogue, hindi monologue. Kung kaya naiintindihan natin yung nais niya ipagawa, kapag nakikipag-communicate tayo sa Kanya. At malalaman natin kung paano tayo nakikipag-communicate sa Kanya pag alam natin yung relasyon natin sa Kanya. Ano ba yung relasyon natin sa Kanya na sinabi niya sa atin? Sabi rito, I no longer call you servants, sa ibang salib, slaves, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Kasi ang servant at saka yung master, malayo ang agwat. Kung kaya kahit gusto makipagkwentuhan niya itong slave na ito, hindi pwede kasi master yun eh. Mayaman yun, alipin ka lang. May kapangyarihan yun, alipin ka lang, pero sabi ng Panginoon, ibinaba niya. Kasi gusto niya magkaroon ng relasyon sa atin. Ano sinasabi niya rito? Instead, I have called you friends for everything that I have learned from my Father, I have made known to you. Sinasabi niya sa mga disciples niya kung bakit siya naging tao. Kasi darating yung time, siya ay mamamatay sa cross para maging kapera ng ating mga kasalanan. At pagkalipas ng 3 araw, siya mapupuhay ng uli, akit ulit sa luplukan ng Ama, sa kanan ng Ama. At ang paliwan dito yung Holy Spirit to empower the disciples. Siya yung sinasabi niya dito, kaya kinakwento niya. Ito yung plano sa akin ng Diyos eh. Pasimplihin natin mga kapatid. Kayo dito may mga tinatawag kayong best friends, tama? At ang best friend mo yan, hindi ka nahiyan, ikwento sa kanya yung mga nangyayari sa buhay mo. Di ba? Yun din ang sinasabi dito sa atin ng Panginoon na huwag kang mangyayari lumapit sa akin. Makipag-communicate ka sa akin kasi handa ako makinig sa mga concerns mo, sa mga struggles mo, mga challenges na pinagdadaanan mo. Kaya manalangin ka sa akin, makipag-communicate ka sa akin, ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Sabi nito, prayer is an act of supplication. What supplication? To make a request. Humihingi tayo sa Panginoon. Ano sabi dito? Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Sabi nito, do not be anxious. Ang ibig sabihin nito, huwag daw tayo mag-alala kasi kasalanan din yan. Kasi pag nag-aalala tayo, sinasabi natin sa Panginoon na, Lord, hindi ka sapat, hindi mo kayang tulungan sa pinagdadaanan ko. Dahil hindi ka sapat kasi hindi mo kayang solusyonan kung ano man yung meron ako ngayon na pinagdadaanan, mga challenges ko. Kaya sinasabi sa atin dito, kaya sa pag-alala ka, ang sabi rito, but in everything, by prayer and supplication. Sa pamamagitan ng panalangin, hingin mo yung mga bagay na yun. Tingnan mo nananalangin ka, hindi mo pa natatanggap, pero sabi, thanksgiving. Kasi ang kabaliktaran ng thanksgiving ay reklamador. Naninisi. Kung kaya hindi mo pa natatanggap, dapat nagpapasalamat ka na sa Panginoon. Kasi sinasabi mo, Lord, alam ko na maganda yung plano mo sa akin. Kaya ngayon wala pa nagpapasalamat ako. Hindi ko pa natatanggap, alam ko kaya kong solusyonan ko, Lord, kaya magpapasalamat na ako. Yun yung sinasabi sa atin, pag dapat tayo lumapit sa kayo sa pananalangin, magpasalamat tayo. Sabi nito, let your request be made known to God. Kailangan tayo ipaalam natin sa Diyos yung mga request natin. Brother, di ba mayaman, di ba matalino ang Diyos? Di ba makapangyarihan siya, dapat alam niya yung aking mga request. O kaya yung mga concerns ko, dapat alam niya. Kaya sinasabi natin sa kanya ito through prayer kasi yung participation natin. At kapag bumaba tayo sa kanyang harapan, sinasabi natin na, Lord, ikaw yung may kakayahan na sumagot na itong mga ito. At alam ko, concern ka sa akin, ikaw yung may kayang sumagot na ito.
Kaya marami sa atin ang hindi natatanggap yung mga dapat natin matanggap. Kasi, ito yung sabi sa Bible. Sabi yung have what you want because you don't ask God for it. Kung kaya pala dapat sa pananalangin, sinasabi natin ito sa Panginoon. No? Pinaparating natin sa Panginoon. Kasi gusto niya itong malaman. Kasi pagpapakita ito ng humility sa Kanya. Kaya na-acknowledge natin sa yung pagiging Diyos ng ating buhay. No? And next, sabi dito, prayer is an act of cooperation. Kasi, no? Pag nananalangin tayo, may deep relationship tayo sa ating Panginoon, nalalaman natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi yung agenda natin yung masusunod, kundi yung agenda ng ating Panginoon. Akala ko nga dati mag-aartista lang ako eh. Pero dahil sa prayer, diba? Preacher pala. No? Ayun, pinapatawa ko naman po kayo. At pag may malalim tayong relasyon sa Panginoon, no? Malalaman natin kung ano yung pinagagawa niya sa'yo. Malalaman mo kung ano yung plano niya sa'yo. No? At kung nalaman mo yun, makakakilos ka ng maayos na naaayon sa agenda na pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya manalangin tayo. Kaya maraming nasisira ang buhay kasi walang relasyon sa Diyos. Parang ganito, kung electric pa na to, hindi mo pwede gawin yung washing machine yan. Kasi masisira siya eh. Ganun din tayo minsan. Hindi natin nasasabuhan yung purpose na meron tayo, kaya binibigay sa atin ng Panginoon kasi wala tayong obligation sa Kanya. Isipin nyo, kung nag-artist na ako, baka nasa Batang Quiapo ako ngayon. Wala ako dito, may taping kami. Diba? Amen? Okay. Ayan. Kaya kung nananalangin ng Panginoon, at hinahintay siya ng kanyang mga disciples, very curious sila. Ano kaya sinasabi ng Panginoon pag siya nananalangin? Ano kaya sinasabi ng ating guro pag siya nananalangin? Kaya yung isa nagtanong, sabi niya, one day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Nagpapatawag siya manalangin, hindi siya marunong manalangin. Kasi sa Old Testament, may mga heroes of faith doon, na nananalangin at nababasa nila yun. Pero curious siya kung ano sinasabi ng Panginoon. Pag siya nananalangin, Lord, ano sinasabi mo? At ito, yung ating topic ngayon sa araw na ito. Session 4, How to Pray. At itinuruan sila ng Panginoon kung ano yung outline ng prayer. Ano yung pattern ng prayer? Hindi sinabi kami, sabihin mo yun, itong ituturo niya, kundi ito ay pattern lamang. Ito ay outline lamang. Pag ikaw ay nananalangin, sabi na dito, pray in this way. Sabi nito, Our Father who is in heaven. Alam niyo sa anim na salita na yan, merong 4 na sheep, 4 sheep, na pinapakita sa atin ng Panginoon. Ano yung unang sheep? Relationship. Pangalawang sheep, yung Lordship. Pangatlo, yung fellowship. At pang-apat, yung guardianship. Ay pinapakita sa atin ng Panginoon. Una-unahin natin yung relationship. Bagamat siya Diyos, sinasabi niya rito na tawagin daw natin siya Ama, our Father. Bakit? Kasi yung tingin nila dati sa Diyos, kaya tinuturo nito, kasi ang tingin nila dati sa Diyos ay masyadong mataas. Master, tayo slave lang tayo, pero inilalapit ng Panginoon. Pasimplehin natin. Ako, alam nyo, yung anak ko, nag-aaral kung saan ako nagtuturo. Teacher po ako, hindi ko lahat ng may tsura ay artista. Hindi ko po teacher din at saka preacher. So ako po, teacher po ako. Pag nagtuturo ako, busy ako sa pagtuturo. Nagtuturo sa aking mga estudyante. Yung anak ko punso, halimbawa, lumapit at nakita ko sa pinto. Kanina ko, nasa pinto ko siya. Sasabihin niya, Daddy, kulang yung pahang ko. Tagay pera. Okay. Hindi ko sasabihin saglit lang kasi nagtuturo ako. Hindi, ihinto ko yung ginagawa ko. Sasabihin ko, ano ka rito? Ang kit-kit mo talaga, ang pahang talaga dati mo. At kung ano kailangan niya, kung magagawa mo ng paraan, ay ibibigay ko. At ganoon din ang sinasabi sa atin dito ng ating Panginoon. Tawagin mo kong Ama kasi concern ako sa iyo. Gusto ko nang tulungan sa pinagdadaanan mo. Lumapit ka sa akin kasi tatay mo ko. Kaya lumapit tayo sa Diyos kasi mahal niya tayo. Gusto niya marinig yung mga pinagdadaanan mo. Gusto niya marinig yung mga gusto mo mangyari. Next is Lordship. Pag tayo lumalapit sa Panginoon, dapat kinikilala natin siya na Diyos ng ating buhay. Dalawa lang ang uri ng tao, no? Dito ngayon. Ano yung unang uri ng tao? Yung sasabihin niya, your will be done. Yung pangalawang uri ng tao, yung my will be done.
Pag sinabi mong your will be done, kinikilala mo ang Lordship ng ating Panginoon. Pero pag sinabi mong my will be done, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang Diyos ng buhay. Next is the fellowship. Bakit fellowship? Tingnan ninyo, sa umpisang salita pa lamang, ang sabi niya rito agad ay ano? Our. Hindi niya sinabing mine. Hindi niya sinabing I, me, mine. Binabasag ng Panginoon yun. Kasi ang tao talagang selfish yan. Laging iniisip ang ating sarili. Pero kung sinabi rito, our Father, why we have to be concerned sa ating mga kapatiran sa Panginoon? Pag sinilin niyo yung panalangin na to, ay tinuro sa atin ng Panginoon. Sabi rito, puro our, us, our, we are, us. Bakit? Sinasabi sa atin ng Panginoon, ay panalangin mo rin yung mga kapatid mo. Hindi lamang puro yung sarili mo, kundi yung fellowship, mahalaga yan. Pagkaroon tayo ng malasakit sa ating mga kapatiran sa Panginoon at sa ibang tao sa ating kapwa. Kasama yan sa two greatest commandment. Una, love your God. Pangalawa, love your neighbor. Amen? And next is the guardianship. Yung guardianship ng ating Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Na pag lumapit tayo sa Panginoon, Lord, you are in heaven, kaya ikaw ay makapangyarihan sa lahat. You are the omniscient God, alam mo yung pinagdadaanan ko. You are the omnipresent God, alam mo yung status ng buhay ko ngayon. You are the omnipotent God na may kakayahan na solusyon sa lahat ng pinagdadaanan ko. Doon pa lang sa unang anim na salita, yan ang agad yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Sabi nito, hallowed be your name. Ano yung sabihin niya? That your name is set apart. Kaya sinasabi sa atin, do not use the name of God in vain. Huwag mong gamitin sa walang katuturan ng pangalan ng Panginoon kasi kakaiba yung pangalan niya. Mataas, makapangyarihan, dapat nire-respeto. Pero tinan niyo bagamat gano'n, sabi niya, our Father. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Sabi rito, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Your kingdom come, yung sabihin, may king, meron siyang domain. No? At alam niyo, ang kingdom ay eternity. Pero sinasabi diyan na sana, bagamat tayo nandito sa mundo, maranasan natin yung kingdom na yan. Kasi alam naman natin, may dalawang kingdom dito sa mundo. Kingdom na pinamumunuan ng ating Panginoong Isus. At kingdom, worldly kingdom na pinamumunuan sa Satanas. At sinasabi diyan, anong klaseng kingdom ngayon, yung may pagkakaisa, may pagmamahalan. May isang purpose. Yung kingdom ng Panginoon. Na mas may pahirin yung kanyang salita at mas maraming makakilala sa Diyos. Amen? At ipanalangin din natin, kasama rin sa panalangin natin ay panalangin yung mga churches, yung mga brethren natin. No? Na mas marami makakilala sa Diyos, mas marami tayong makasama sa langit in the future. Temporary lang po ito, mga kapatid, itong buhay na ito. And next, sabi dito, your will be done on earth as it is in heaven. Pag sinabi mong your will be done, ibig sabihin talagang totally surrendered ka. Talagang yung trust mo sa Panginoon, yung faith mo sa Panginoon, Lord, your will be done. Kaya ang Panginoon sabi niya, di ba, bago siya mamatay sa cross ng Kalbaryo, ang sabi niya, Lord, take away this cup from me. Lord, tanggalin mo itong saro ng paghihirap. Pero at the end of this prayer, ano sabi niya? Your will be done. Na Lord, alam mo yung plano para sa buhay ko. Na Lord, alam ko, ako tiwala ako sa iyo, 100%. Alam ko maganda yung plano mo sa akin, kaya your will be done. No? On earth, as it is in heaven. Ano sabi dito? Give us this day our daily bread. Bakit give us this day? Hindi sinabi give us this week. Diba? Give us this month or give us this year. Bakit give us this day? Kasi dapat araw-araw natin ina-acknowledge yung ating Panginoon sa ginagawa niya kabutihan sa atin. Kasi gusto niya tayong araw-araw na makausap. Na hindi ako umaasa sa gift, kundi umaasa ako sa giver. Hindi ako umaasa sa blessings, pero umaasa ako sa blesser. Umaasa ako sa Lord. Hindi dito sa mga negosyo ko, hindi dito sa posisyon ko na meron ako. Hindi sa mga koneksyon na meron ako, kundi ito mga daluyan lamang ito, instrument mo lamang ito ng pagpapala sa akin. Kaya sa iyo ko lalapit, araw-araw. Yan yung sinasabi sa atin dito, mga kapatid. No? And forgive our debts, as we also have forgiven our debtors. Ito yung pinakamahirap gawin, yung forgive. Kaya dapat ipadalangin din natin ito sa Panginoon. Kasi sabi, bago tayo lumapit sa Panginoon, kailangan ito nakapagpatawad na rin tayo. Bago tayo hindi ng tawad, dapat nakapagpatawad na rin tayo sa ating mga kapwa na nakagawa sa atin ng mali. Ang hirap gawin ng forgives. Kasi yung iba gusto 5 gives, 6 gives, 7 gives, 8 gives. Kaya ang hirap ng forgive. May account sa Bible na lumapit si Apostol Peter sa Panginoong Jesus. At ang sabi niya, Guro,
How many times dapat ako magpatawad? 7 times? Ano sabi ng Panginoon? 77 times. At dinaan niya sa parable. Sabi niya, may isang hari, at itong hari na to, nagkaroon ng account sa mga servants. In-account niya yung mga servants niya. Isa sa mga servants niya, tinanong niya, sabi niya, oh, nagutang ka sa akin 10,000 bags of gold. Wala, bayaran mo na ako. Ay, wala akong, sinunod mo yun, wala akong pumbayad eh. O sige, bibenta ko yung asawa mo mga anak mo. Dahil nakariyari ako para mabayaran ako. Pero anong ginawa nitong servant na to? Lumapit sa Panginoon, lumapit sa hari, nagpatira pa, nagmakaawat, umiyak, patawarin niyo po ako, sana palayaran niyo po ako sa pagkakautang ko sa inyo. At natig ang puso ng hari na ito. At ang sabi niya, o sige, dahil sa nakita ko yung pagsisisi mo, sa utak mo sa akin, sige, pinapalaya na kita. Pero alam niyo kung ginawa ng servant na to, paglabas niya, nakita niyo yung may utang sa kanya ng 100 pieces of silver coins. Pinayuhan niya ito. Uy, may utang ka sa akin, di ba? Bayaran mo yung utang ko sa akin. At ang mamakaawa sa kanya yung kapwa niya servant. So, okay, wala pa. Kasi sa manda, wala pa kami sahod eh. Sabihin mo yung bonus. Hindi kita pa mabayaran. At alam mo ang ginawa niya? Sinakal niya. At dinala niya sa mga kawal. Sabi niya, huwag mo yung pakakawalan hanggang di nakakabayad sa akin, ha? At maraming nakakita sa kanyang kapwa nila servants. At ito'y pinarating niya sa hari. Alam niyo, ganun yung ginawa ang pinatawad mo ninyo. Sige, patawad niyo. Ayun, pinatawad siya. Sabi, alam mo ikaw, pinatawad kita, ang laki ng pagkakautang mo sa akin. Pero ikaw, ang ginawa mo sa kapwa mo servant. Makawal ko ninyo ito, torture niyo at huwag niyong palayain hanggat hindi nakakabayad sa akin. At ang sabi ng Panginoon, ganyan ang gagawin ko sa mga taong pinatawad ko. Pero hindi kaya magpatawad ng wholeheartedly sa kanyang kapwa. Kaya bago tayo lumapit, ito tandaan ninyo, nakukuha ko yung mga puso ninyo kasi tao din ako. Mahirap magpatawad. Kaya dapat araw-araw tayo lumapit sa Diyos na, Lord, may mga nakagawa ng hindi maganda sa akin, sana masagasaan na siya. Hindi. Lord, may nakagawa ng hindi maganda sa akin. Lord, nandito ka eh. May sakit pa. Hindi yan minamadali. Kasi pag minadali ka, tapos yung plastic. Di ba? Okay lang ako. Bakit kita eh? Di ba? Hindi gano'n. Panalangin mo sa Panginoon, Lord, may nararamdaman pa ako eh. Pag ikaw maghilog nito, kasi mga ko lang, hindi ko kaya ito. Yan yung sinasabi sa atin dito, mga kapatid. Na isama natin sa prayer natin, na sana matuto tayo magpatawad. Kagaya, ang ipanalangin natin, magkaroon tayo ng mata na kagaya ng Panginoon, na tinitingnan niya yung makasalanan pero mahal niya pa rin. Na magkaroon tayo ng puso na kagaya ng Panginoon, na patuman tayo makasalanan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. John 3:16. Diba? Next, and do not lead us unto temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ano temptation dito? Hindi yan temptation kasi ang temptation hindi galing sa Diyos yan. Kasi ang Diyos hindi nanunukso yan. No? Ang temptation, ang end product niyan, pabagsakin ka, hindi na gusto ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng temptation dito is test, trials, challenge para ma-develop tayo. Lumabas yung karakter natin. Hindi galing sa Panginoon yan kasi sabi sa Bible, let no one say, when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. Hindi tayo tinutokso ng Diyos, kaya ang ibig sabihin dito, ng temptation ay trials. Na Lord, sana dumaan ako sa paghihirap ng buhay na to, hindi ako magkasala. Alam niyo yung pinagdaanan ni Job? Di ba dumating yung time na talagang lungkong na siya, na wala na lahat sa kanya, ang sabi ng asawa niya, sumpahin mo yung Diyos mo. Pero ano sabi niya? Hindi ko magagawa sa Diyos mo. Na sana maging kagaya tayo ni Job. At dumaan man tayo sa mga pagsubok na to, hindi tayo magkakasala at hindi natin susumpahin ng Diyos at hindi natin sa sisisihin. Yun yung sinasabi sa atin dito. But deliver us from evil. Lord, proteksyonan niyo po ako. Ano yung gawain ng kaaway? Magandang example dito ay yung nangyari kay Joseph the Dreamer. Alam niyo yung nangyari sa kanya? Na yung asawa ni Potiphar ay tinutokso siya. Diba? Oh, lumapit ka. Kung gusto mo ako, balikan. Diba? Ano ba siya? Tumakbo ba palimit? Diba? Ano ginawa niya? Hindi ba siya tumakbo pa palimit? Diba? Ang ginawa niya tumakbo, palayo. He resists the devil. Yung iba dito, ang ginagawa, ina-assist. Wala signal dito. Alapit ako sa may signal. Maganda yung view. Diba? We have to resist the devil, hindi assist.
At sinasabi dito, na dumaan man tayo, alam natin mahina tayo sa mga tuksong ito. Na Lord, sana dumaan man ako dito, ang maalala ko, focus ako sa iyo. Si Joseph, kaya napagdaanan niya yun, nalagpasan niya yun. Kasi, ano siya eh, focus siya sa Panginoon. Sub-sub siya sa Panginoon eh. Dapat ganun din tayo mga kapatid. No? Prayer is done through Christ. Ang panalangin, no, ay ginagawa kay Kristo. Kaya sinasabi natin, di ba? In Jesus' name we pray. Ako, nagayahin ko yun kasi nakikita narinig sa kanila pag nag-pray sila. Okay, in Jesus' name we pray. Amen. Hindi yun. Kaya tayo naging in Jesus' name. Kasi yung fellowship natin sa Ama ay nawala nung tayo nagkasala. Nung tayo nagkasala, nawala yung fellowship na yun. Kung kaya sinasabi natin, in Jesus' name we pray, kasi siya yung nagbigay ng righteousness sa atin. Siya yung nag-sanctify sa atin. No? Doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya bumalik yung fellowship natin sa Diyos, Ama. Kaya ginagamit natin yung in Jesus' name we pray. Kasi pag ginamit natin yun, bagamat tayo makasalanan ang nakikita sa atin ng God the Father, dahil sa ginawa ng Panginoong Isus sa Diyos sa cross ng Kalbaryo, no? Ay, sanctified. Righteous. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Bakit? Ano sabi sa Bible? Sabi sa Bible, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No? Ano pa? Sabi rito, for there is one God and one mediator, also between God and men, the man, Christ Jesus. Kaya sinasabi natin, Jesus' name, we pray, Amen. No? Next, it is for His will and glory, not ours. Unahin natin His will. Dapat yung agenda ng Panginoon yung nasusunod. Sabi dito, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. This is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And we know that He hears us in whatever we ask. We know that we have the request which we have asked from Him. Ibig sabihin, pag tayo nananalangin, ang iniisip natin ay yung desire ng Panginoon, hindi yung desire natin. Ang iniisip natin yung agenda ng Panginoon, hindi yung agenda natin. Ang iniisip natin yung plano ng Panginoon, hindi yung plano natin. Kung isang kasi ang ginagawa natin, inaalay natin yung plano ng Panginoon, no? Binabalukot natin yung kamay para maging maayon din sa ating maayon sa ating plano. Kundi, ang sinasabi dyan, ilayon mo yung plano sa agenda ng Panginoon. Next, glory. Bakit glory? Sabi dito, whatever you ask in my name that I will do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Kailangan daw, pag nananalangin tayo, dapat mag-glory yung Panginoon. Lord, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Bakit? Kasi sasagasaan ko yung mga lalalain sa akin. Yung mga nakaaway sa akin, sasagasaan ko. Mag-glory ba yung Panginoon doon? Lord, gusto ko ma-promote. Maging supervisor, maging manager. Kasi pagka nandun ako, siyempre ako yung boss, ako yung matutunod. Yan, susunod sila sa utos ko. Ganun ba yun? Kundi pag nanalangin ka, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan kasi gusto kong isabay yung mga walang pamasahe pupunta sa church. Lord, bigyan mo ako ng sasakyan kasi magagamit ko sa ministry para mapahayag ko yung salita mo. Lord, bigyan mo ako ng sasakyan kasi magagamit ko sa paghayop. Lord, gusto ko magkaroon ng mataas na posisyon kasi pag may mataas akong posisyon, may influence ako. Mas makapakilala kita sa kanila kasi may influence ako. Lord, pag nandun ako sa mataas na posisyon, makikita nila kung paano magtrabaho yung may Diyos sa buhay, may Jesus sa buhay. Ganun dapat ang prayer. So, alam niyo po, nangyari po sa akin yan. Alam niyo, apat po yung anak ko. Nagsisimba kami dati sa Sisi Payatas. Nakamotor kami, napagkakamala lang ako habal-habal driver kasi gamit sa akin yung anak ko eh. Kaya sabi ko, Lord, ano yun? Lord, bihina mo naman ako ng sasakyan, pinanalangin ko talaga sa Panginoon yun. Wala pa akong pera, kung alam ko may dato kasi may dating. Pero wala pa talaga akong pera, kaya pinanalangin ko po sa Panginoon yun, Lord, bigyan mo naman ako ng sasakyan. Madala ko yung pamilya ko sa church, Lord, madala ko yung D-group ko, makapag-fellowship kami. Katalan nyo, nagkatotoo ko. Nagkatotoo ko. Naghihirap po ako ng sasakyan. At yun, alam nyo po, nadadala ko yung pamilya ko. Nagagamit po namin ng D-group ko. Isa pa, pagka naibigan po ako sa ibang satellite para mag-talk,
Alam nyo, ginagamit ko yung kasakay mo sila. Dumadayo po kami, gamit ko yung sasakyan nila. Sabi rito, if you ask, di ba, if you ask me anything, you may I will do it. Kasi gusto niya mag-glorify yung Ama. Kaya pag nananalangin tayo, hindi po yung old glory. Gusto ko magkamotor kasi pag nagkamotor ako, pogi ako eh. Right. Dapat glory ng ating Panginoon ang inisip natin. No? It requires faith and confidence to God. Lord, ano man ang maging sagot mo? Lord, nagtitiwala ako sa'yo. Yan dapat natin ugayin dito. Na Lord, hindi ko man gusto yung maging sagot mo, pero kung yan ang sagot mo sa akin, Lord, nagtitiwala ako sa'yo. So, sabi dito, or what man is there among you who, when his son asks for a loaf, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, he will not give him a snake, will he? If you then being even know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask Him? Totoo po ito. Ako, may mga anak po ako, hindi ko bibigay yung makakasama sa anak. Ang ibibigay ko palagi yung best. At alam ng Panginoon, yung best sa'yo. Kaya ayaw nyo na pangasawa mo eh. Diba? Parang ayaw kumayag mong ibang, ano, best mo talaga to? Yes, best yan! Kasi alam mo bakit? Mas lalo ka na malamit sa Lord dahil sa asawa mo. Lord, mabuti mo naman to. Diba? Yan yung best sa'yo eh. At alam niyo mga kapatid, tatlo mo na nasagot ng Panginoon. Pwede yes? Wow, kasi nasa season na. Ibibigay ko na sa'yo kasi nasa season na eh. Karapat-dapat ka ng bigyan. No, pagkakatiwalaan ka na pag binigay ko sa ito, yes. Pero ito yung pinakamahirap, yung no. Lord, siya ba mapapangasawa ko? No. Lord, 30 na ako. Nung 20, nangarap siya, no? Sabi na, Lord, sana magkaroon ako ng asawa yung blue eyes. 30 na. Lord, kahit yung brown na lang. 40 na. Lord, basta may mata. Okay. Alam niyo kung bakit daw? Alam niyo kung bakit daw? God sometimes destroy our plans because God knows in the future our plans will destroy us. Amen? Nakikita na ng Panginoon eh. Di ba, kung isa nga, yung iniiyak-iyakan mo pa, di ba? Iniiyakan mo talaga yan eh. Pero may nakita mo, di ba, parang pinupupok na asawa. Buti na lang, di ko napakasawa. Pasalamat tayo sa Panginoon. Because He is the Alpha and Omega. Nakikita niya yung lahat. And sometimes tayo, pag in love na, diba? God knows the best for us. Magtiwala tayo sa Panginoon. No? Next, ano sabi dito? Alam nyo, binigay sa akin ng Panginoon. No? Yung pinaka the best para sa akin. No? Yung wife ko na dyan, ay, nabibidyo. No? Siya yung best wife para sa akin. Alam nyo, kaya ako nagustuhan yung asawa ko kasi matalino siya. Kasi pinili niya ako eh. Alam nyo, may mga naninigaw sa kanya dati. May mga kaya sa buhay. Iba may sariling farm, iba may sariling negosyo, pero mas mayaman ako sa kanila kasi meron ako sariling mundo. Okay. Ayan. So ito, partner din ito. No? Partner na pwede natin sundin, CAS. Confession, adoration, supplication, thanksgiving. Confession. Aminin natin sa Panginoon na tayo makasalanan. That's a sign of humility. Kapag lapit natin sa Panginoon, linisin na tayo. Next, sabi rito, adoration. Papuri sa Diyos. Kasi yung makapangyarihan sa lahat na may gawa ng universe. Pero napakabait sa atin. Father, sabi niya sa atin. No? Supplication, to make a request. No? And thanksgiving, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Cast. Bakit? Kasi sabi nito, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ang mga tuwing pagpakailan. Alam niyo mga kapatid, pag gusto mo kausapin yung presidente ng isang bansa, kailangan pa magkaroon ng appointment. May mga hari pa rin ngayon sa ibang bansa, napakahirap kausapin. Diba? Hindi mo basta-basta makakausap. Pero alam mo yung hari ng mga hari, yung Diyos ng mga Diyos, yung may gawa ng universe. Sinasabi niya, anak, kausapin mo ako sa mga palitan ng panalangin. Anak, concern ako sa'yo.
lumapit ka sa amin sa panalangin. Anak, gusto ko marinig yung mga bagay na nandiyan sa puso mo at isipan mo. Hindi mo makinig. We have to develop the habit of prayer. Kasi yung Panginoon, nakaredy siya sa sabi na, anak, kausapin mo. Kausapin mo. Can we pray, mga kapatid? Let's pray. Stand. Panginoon, salamat. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Muli ko sasalamatan ka namin, Lord God. Lord, teach us, Panginoon, kung ano yung mga tamang salita na gagamitin pag kami nananalangin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Lord God, that we have the opportunity and privilege, Lord God, na makausap ka through prayer, Panginoon. Lord, bigay din po kami, Panginoon, sa buhay na ito. Kasi gusto namin ma-fulfill yung vision na ibigay mo sa amin, Panginoon. At pala mo yun sa pamamagitan ng aming panalangin, Panginoon. Lord, help us to strengthen our prayer life, Panginoon. Pag-usap po kayo sa amin palagi, Panginoon. At Lord, pakita niyo palagi sa amin yung identity namin sa inyo para malaman namin kung paano kami lalapit sa inyo. Lord, we thank you and we glorify your name. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God, praise God. Palpakan natin ulit si Brother Rob. Hindi na lang, hindi ka talaga natuloy sa pag-aartista. Hindi namin ma-experience ang iyong dating. Okay, so what